Anak, nakakalungkot. Nakakalungkot isipin, maraming kabataan ngayon napakagaling humingi, pero hirap magbigay ng simpleng paggalang. Bagong cellphone, bagong sapatos, bagong damit, pero kapag bahay na ang usapang, parang pasan nila ang buong mundo. May oras sa barkada, may oras sa cellphone, may oras sa social media, pero walang oras para sa magulang na hindi napapagod magmahal. Gusto ng komportableng buhay, pero tamad kumilos. Gusto ng magandang kinabukasan, pero ayaw sa disiplina. Kapag hindi nasunod ang gusto, galit agad kapag pinayuhan. Sama ng loob. Anak, makakalungkot. Bakit ang dali mo humingi, pero ang hirap mong magpasalamat? Bakit gusto mong respetuhin ka, pero simpleng po at oo ay tila napakabigat sabihin? Hindi mo ba nakikita na may pusong napapagod sa kakasakripisyo para sa'yo? Kapag pinagsasabihan, sagot mo, buhay ko to, huwag ninyo akong pakialaman. Kung buhay mo nga iyan, bakit ang panggastos mo ay pawis pa rin man magulang mo? Kapag may kailangan ka, sino pa rin ang una mong tinatakbuhan? Anak, nakakalungkot. Mas mahalaga pa ba ang opinyon ng iba kaysa payo ng sariling magulang? Mas malaki pa ba ang pride kaysa respeto? Mas marami bang likes kaysa salamat? Hindi napapagod magmahal ang gunay na mula lang, pero napapagod silang masaktan. Hindi sila humihingi ng mamahaling regalo, kundi respeto, aungging tulong at simpleng salamat ma, salamat pa. Anak, nakakalungkot. Hindi obligasyon ng magulang na ibigay ang lahat ng gusto mo. Ang tunay nilang misyon ay ihanda ka sa mundong hindi umiikot sa kagustuhan mo. Kaya bago ka humiling, tanungin mo muna ang sarili mo. May naitulong ba ako? May naibalik ba akong pasasalamat? Nirerespeto ko ba ang mga taong nagbigay sa akin buhay?
salamat na sana'y naibigay mo habang may panahon pa. Anak, huwag mong hintayin maging huli ang lahat.